Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter ko nga palang aking YouTube membership. Baka lang magustuhan nyo. How to join? Pakiclick lang ang join button sa profile ko dito sa YouTube para makita ang exclusive perks na in-offer ko. Anyways, wala tayong tao. So, wala tayong description kung sino yung tatamaan ng reading. Literal na general reading. Pero tingnan natin kung may lalabas dito sa clarifier cards. Ano tong Ace of Swords? So, Ace of Swords to ito. The Devil, Four of Swords, at Ten of Wands. So, Strengths. Ito, Earth. King o King of Pentacles. So, ito na yung bida natin. Lalaki. Pwede rin namang babae kung extrovert siya. O, pwede rin huwag nyo napansin yung gender. So, bukod doon sa sinabi ko, ito na. Ibang description. Kasal. So, kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Kasal. May anak. Mayaman. Kung di mayaman, may business. Kung walang business, edi may trabaho. Baka boss yung bida or baka boss nila to. Pwede rin nasa 40 to 59 years old yung bida natin. So, ano meron sa kanya? Strengths. King of Pentacles, Nine of Cups. Maganda kung dagdagan natin to ng ibang info. Feeling ko kulang ng detalye. Kasi ang dating sa akin, may wini-wish siya dito. Ang wish niya ay all about communication, kasi hindi na sila nag-uusap nowadays. Na parang napapakatatag yung tao dito. Hindi sila nag-uusap ng kapatid niya. Kapatid o karelasyon. So, nalito rin ako sa part na to. Para bang gusto niya pang makita.
So, ano to? Karelasyon ba to? Yes or no? Kasi kung dito karelasyon, di kapatid. Kapatid na hindi na sila nag-uusap, nagkasamaan siguro sila ng loob. So, karelasyon ba to? Yes or no? Dito na tayo para mabilis. Ito kasi, direct to the point. Yes or no? So, again, kapatid ba? Karelasyon ba to? Yes or no? Karelasyon, hindi eh. Di, kapatid. Kapatid na nakasamaan ng loob ng iba sa inyo or for some reason di na sila nagkikita, nag-uusap, ewan ko kung bakit. Baka dahil napalayo sila sa isa't isa, na para bang gusto nung bida natin na makita pa or makausap ulit. So whether nangyari na to o mangyayari pa lang, pero ganun yung energy. Ay, teka. Natanggalin ko pala at baka umulit pa siya. Rider bird side. Ngayon, punta tayo dito sa Devil. Ano tong the Devil? May dito medyo masaklap. Hindi sila magkarugtong. Okay? Okay ba sila? Iba yung unang card dito sa pangalawa na senaryo. Dito kasi may cheating eh. May pinagsasabay dito oh. Pero applicable lang to sa kasal. Kasal, sorry. Sa nagli-live-in mga tao. I mean, ano ba zodiac sign to? Aquarius na nagli-live-in pero malaki ang chance may anak sila. Family card to eh. Pero ulitin ko, hindi to karugtong dun sa kanina ha. Kaiba silang senaryo. Dito kasi hindi kasal. Yung kanina kasal eh, di ba? Saka specific lalaki or babae kung extrovert. Ito walang gender. Basta tatama to dun sa clue. Kasi may the devil tayo. Yung the devil natin, eto na. Yung evilness dito? Deception. Ito balancing kasi. So more like binabalance niya yung kabit original. Pero again, to? Pamilyadong hindi kasal. Ano siya applicable? So, sino yung possible partner sa part na yon? Partner o person, Sagittarius, Libra, or Cancer. Kung di man para sa inyo to di baka para sa someone na malapit sa inyo. Kakilala o idol, ito ang possible zodiac sign niya. Isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Particular ang Pisces dahil umulit, Pisces. Scorpio. Puro to water sign. Ito nga, Cancer, pero dun sa partner to. Ito sa kakilala, di ba? Kakilala o idol. Or water sign. Okay? So, ulitin ko. Ito rin kasi yan eh. Ito. Cancer, Scorpio, Pisces. Ngayon. Hindi ko na siya gagamitan ng isa pang deck. Yung deck na may description. Kasi magtatagal tayo eh. Proceed na tayo dito sa Four of Swords. Ano pang Four of Swords?
Four of Swords. Four of Swords. So, Four of Swords natin. Teka, ayusin ko nga itong deck na ginamit ko kanina. Masikip eh. So, yung Four of Swords natin, kinlarify ng Queen of ito. Queen of Cups, Four of Fire, Four of Wands, at Wheel of Fortune. More like may tawag dito, recovery na maaaring mangyari sa babaeng to. Ewan ko kung anong nangyari sa kanya, pero may recovery eh. Dito na papasok to, recovery. Baka nagkasakit siya or ang problema siya. So again, yung bida sa part na to, dahil di sila magkakarugtong, di ba? Rumble. So sa part na to, ang bida naman natin ay babae. Pwede rin lalaki kung introvert. May jowa siya pero di siya kasal. Wala ring anak. So yun yung description nung kinukwento ko sa part na to. So again, ewan ko kung anong nagpasad sa kanya or baka nagkasakit siya. Na para bang makaka-recover siya. Ito, sasaya na siya dito. Na para bang feeling blessed siya kasi nalampasan niya yung problema or yung sickness. Kasi nandito yung Wheel of Fortune na parang feeling lucky or ayun, umiikot na yung gulong. So from sadness naging happy naman. Maganda kung i-clarify natin tong part na to since mahaba pa naman yung oras. Ano mangyayari sa kanya? Bakit may recovery, no? Crossroads. Angkor. Whip. Crossroads, Angkor, Whip. Angkor. Pag ganito, recovery nang galing sa rivalry. May pinagsilosan siya o baka mayroong literal na third party na talaga na nanalo siya sa pinaglalaban niya, na wala na yung third party o yung pinagsisilosan niya, na parang feeling blessed siya kasi nga, yun nga, nawala na yung stressor, wala na yung kinainisan niya. Unang senaryo. Pero pwede rin to, kung walang third party or pinagsisilosan pa lang. Masyadong seryoso kasi yung pinagawayan nila dito ng jowa niya, na para bang nalito siya at first kung iiwan na ba niya o hindi, pero nagstay pa rin siya, naayos naman. So yun yung dalawang senaryo yung pwedeng nangyari. Pero dun sa sabihin natin walang third party, walang pinagsilosan, masyadong mabigat yung serious yung problem na pinag-awayan nila dito, na parang nagkamap yung babae somehow sa conclusion na ano kaya kung iwan ko na to.
Pero ang ending, nagstay pa siya eh. What if lang yon. Nagstay pa rin siya. Tapos nakaayos naman. Ay, teka. Baka umulit. Diba? Ang galing ko na to. So, dito na tayo sa 10 of wands. Na tong 10 of wands natin. Ito. So, walang taong lumabas, ano. Tungkol saan to? Well, nag-away sila dito. Or na-stress. Ano ba to? Burden. Alamin natin to bago ako mag-lead dito. Saan ba isa kong deck? Ano tong 10 of fire? Para kasi limited yung info. Ito na yung ano siya. Pa-ending. Maglagay tayo subject. Ano yung nangyari sa 10 of fire? Parang may direction ako kasi mahirap eh. Anong subject? Oh. Kanina pala, yung kanina, kalimutan ko i-clarify yon. Ano, yung nagkaroon ng pinagsilosan or cheating na nanalo yung babae sa laban niya. Sino yung partner niya doon? Bago tayo pumunta dito. Ito yung partner. Sagittarius. Isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus. Sabihin natin hindi tumama sa inyo yung reading, baka dun sa kakilala nyo. Ito yung kakilala. Sagittarius, Leo, o Sagittarius ulit. So, dito na tayo. Kasi pag love reading, nilalagyan ko siya ng clue. Para hindi tayo magkalituhan. Para alam nyo kung para sa inyo ba yun, yung reading o sa kakilala nyo. Ano nangyari ulit dito sa 10 of fire natin? No? 10 of wands. Kasi conflict to eh. Naghiwalay. Dahil sa ito yung short time cheating. Okay? Yung panandaliang saya ba? Ito kasi deception card eh, more like other woman. So panandaliang saya or the literal na deception in general, pero magmukha na tong cheating, third party situation, pero sandali lang yung cheating dito kasi nandito yung clover na pwedeng may kinalaman sa fleeting or panandalian. So yun yung subject natin ngayon. Dito na tayo papasok sa tatlong to. May mag-apologize dito. Or somehow gusto pang mag-reconcile. Kaya lang
hindi alam. Kasi ano to indecision. Hindi alam or hindi siya sure, doubt, confused kung tatanggapin ba yung offer. Offer ng reconciliation. Kasi since naghiwalay na yung partner saka yung third party, then napapasok nga yung parang bumabalik yung partner sa bida since wala na nga sila. Ngayon yung nasaktan, hindi niya alam kung pababalikin niya pa ba sa buhay niya, in short yung partner niya. So sa part na to, lagyan din natin ng clue. Ito yung possible partner. Pero sa case na to, walang sinabi kung kasal o kasal or live-in lang. Diba? O jowa lang sila. Walang specific na description. Pero ito, tingnan natin. Dito, sa partner. Para may idea kayo. Ito yung possible partner dito sa reading na to. Sa last part. Pisces, Scorpio, ito Virgo. Kung di man para sa inyo itong reading, pwede baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito yung possible zodiac sign niya, Sagittarius, Virgo, Gemini, or Leo. So ending part na tayo, no? Dahil dyan, lalabas ko na ang last deck. So ang last deck natin ay ito. Babasahin ko na lang tong part na to para mabilis. Okay? Madali lang naman intindihin to dahil basic English lang. Kukuha lang ko ng 3. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. General advice at prediction na to sa period na to. Ayan. So sabi, telepathic. Close soul connections are harmoniously synchronized, creating moments of telepathy. Universe. The universe is guiding you to that special person. Allow everything to take its natural course. So, itong part na to para to sa mga single. Oh, past lives. We reunite with our loved ones over and over and again through many different lives. Yan ang pag pinagsama mo sila. Mukhang twin flame to. Para sa mga single. Whether single yung nanonood or para sa kakilala nyo na single. Kasi, ito usually nangyayari to sa twin flames. Telepathy. Ito naman ay ginaguide yung iba sa inyo. Kasi ito past lives. Usually nga twin flame ay past lives. Sabagay, pwede rin namang soulmate. Eh di maganda, di ba? Yun na yung the one. At habang buhay na nakarelasyon. So, para sa mga single, okay? Makikilala na nila ang kanilang twin flames sa period na to or soulmate, darating na siya or baka dumating na kasi may telepathy na dito mental connection. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.